Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kapatids. JDB po ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan lang muna natin ito hong kay Senator Bongo. Dahil po, kung napansin ninyo, ay lumabas yung kanyang, yung construction companies ng kanyang half-brother at ng kanyang tatay, lalo na yung CLTG, diba? Doon sa sumbong mo sa Pangulo. Ngayon, may mga mangilan-ngilan na mga DDS na pumalag. Ang sinasabi kasi nila dito, ito daw po ay 2017 projects pa po. Yan. Katunayan, nandyan yan sa study na nilabas ng PCIJ noong 2018. Kako, di lalo niyong pinahamak si Bongo. Kasi sinasabi nila, hindi raw po ito, sabi, 2018 report, not current evidence. Diba? Ang sinasabi nila. So, ibig sabihin, ano ba to? Ang aga ng depensa nila, no? Mukha talagang mind conditioning agad sa mga followers nila na inosente si Bongo, walang kasalanan, yung kanyang kapamilya. At ito naman po ang response ni Senator Bongo rito. Ay magpapasa ng panukalang batas yung suportahan niya yung anti-nepotism bill. Ang alam ko sa nepotism, ito yung pag-a-appoint ng sa pwesto ng iyong mga kamag-anakan. Ay yung panukalang batas po na isinabmit doon sa doon sa Senado, ay si Chis Escudero, yung pagbabawal doon hanggang sa apat, fourth civil degree. Doon sa mga uncle. 'Di ba? Alam ko pagka fourth uncle 'yan eh. Uncle ba o mga second cousin pala na mga may negosyo hindi ho po pwede ban sila matik na kumuha ng kontrata sa gobyerno. Alam niyo kapag ganyan, maraming paraan yan eh. Pwede namang nakapangalan sa ibang tao, di ba? Tapos hihingian lang din naman ng kickback kasi napaboran sa, alam niyo na, biding-bidingan, yung mga ganon. Ngayon, balikan natin ito. Ang problema ho kasi dito sa mga proyekto na to, katulad din ng mga ordinaryong ordinaryo na ngayon sa Pilipinas, na palpak yung mga construction ng flood control projects, kupit-kupitan, pinaghati-hatian, parti-partihan yung pondo. Yan, normal na pala rito sa Pilipinas ngayon ng ganun. Kaya mabuti na lamang merong presidente na tumugon sa akusasyon at panawagan na tignan naman yung usapin pagdating diyan sa korupsyon, lalo na sa flood control dahil kita nyo naman baha-baha na, di ba? Eto, tingnan nyo Projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Madalas bahain ang Kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng patay. So ito po yung pinapalagan nila actually. Kasi dito nabubuking na palpak yung flood control na kinonstruct nito. So hindi pa po ito yung pinag-uusapan natin o yung matagal ng issue na 51 billion po ni Pulong na ginamit daw sa flood control. Okay? Kasi po yung pondo noon nagmula pa ho yun ng 2020. Okay? 2019 siya na-elect. So yung budget diyan ay doon pa ho nagmula sa 2020 GAA. Doon pa galing yun. Yung 51 billion niya. Put him to the cage. Diba? Ngayon ito po purely talaga nagaling rin naman ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte na kung saan naman siya po ay Julalay pa lang. Kasi 2019 siya
na-elect bilang senador. Ganun pa man po, official pa rin po siya ng gobyerno nung time na yan. Hindi ba siya yung special alalay noon ng dating Pangulong Duterte? Oh. Ano na lang din, syempre, common sense, diba? Dapat sana hindi na sila, dahil immediate member of the family yan, hindi maaalis ang isipin ng taong bayan na baka napaboran. At ang masaklap nga, ayan, panahon ni Duterte, 5 pa lamang yan. Ngayon, may problema yung mga proyekto pala. Ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamay-ari naman daw ng ama ni Go. Katunayan, nitong nakaraang taon lang, naging basihan niya ni former Senator Sonny Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints laban kina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira ni Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga Go. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 2016's at karamihan sa projects kasama ang sa Alfrego at CLTG na delay o hindi naman daw natapos. Yun na ang problema ngayon. Na-delay, hindi natapos. Nako. Yun pa kay Trillanes, dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila nagpayaman ang next of kin ni Go. So, yun ang problema dun sa mga proyekto na yan. 'Di ba? Alam nyo kung bakit po ito napasama sa listahan? Dahil po yung completion date nila. Dapat yung completion date. Ang problema nga sobrang tagal, ano ho? Ilang bagyuhan na, ilang bahaan na nangyayari. Pero inyo, anong petsa sabihin natin? 2018, kung hindi 2017, 2018 ang mga simula. Nagtapos ng 2024. Ayan di ba? November, October, January 2024, October 2023. Di ba? Ganun katatagal na klase ng proyekto. Kaya naman pala. So ito yung pinapalagan ho nila na hindi daw po ito pwedeng ebidensya. Anong hindi pwede? 'Di ba? Ang haba ng panahon para matapos ng supisyente. Taga roon pa sila. 'Di ba? Ito yung problema na sinasabi natin palagi. Yung mga ganyang klaseng mga natural na problema doon sa isang lugar, hindi po talaga yan sinusolusyonan ng mga politiko para ho paulit-ulit ang proyekto. Katulad lang din yan, ito hong si Ramon Ang, si RSA. Hindi ho ba nag-offer dito na re-resolbahin niya ng libre? Walang hihingiing tax credit o anumang pabor sa gobyerno. Sagot nila lahat. Re-resolve niya ang problema ng pagbaha dito sa Metro Manila. Diba? Kasi nga naman, syempre, apektado yung empleyado niya at yung kanyang mga negosyo rin, pagkabahaan. Diba? Kaysa donate ka ng donate, di gamitin mo para matigil yung problema. Yung root cause ng problema. Wala yatang Metro Manila Mayor ang pumapatol. Kasi kailangan nilang unanimously i-authorize ng mga konseho nila through their councils, diba? Napayagang makagalaw ang proyekto na to ni RSA. Maliban lamang doon kay Isko Moreno ng Maynila pala. Sabi nga niya, pre-approve na kayo. Diba? So formality na lang ang kulang. And the rest, wala. I-exempt na natin dyan ang Marikina. Dahil ang Marikina, sufisyente yung kanilang ginagawa. Ito yung sinasabi ko Inaayawan nilang resolbahin. Kung ako ang mayor, naku, gagawin ko yung ginawa ng gobernador ng Laguna. I-grab ko yung opportunity. Walang offer sa amin. Ako na mag-i-invite na baka gusto nyo namang tumulong dito sa amin. Bahain din kami. Diba? Ganun. Tutulong na rin kami ng equipments. Ganun. Diba? So dito, ganun rin. Tingnan nyo naman ang Davao. Balita pa lamang na uulan, binabaha na agad sila. Lumalangoy na sa baha. At yung mga tao, kinumbinsi ang isipan nila na wala ng solusyon ang baha sa atin kasi pantay ang dagat at ang lupa. Ayos.
Di ba meron ganyang bansa sa Europa nga, the Netherlands yata ngayon, na kung saan mas mataas pa yung sea level. O bakit hindi sila tinatabunan ng tubig dagat? Because they have effective flood control. Dapat po tayo na pulo-pulo ang bansa natin, dapat po manina natin yung problema na yan eh. Yan sa mga pagbaha na yan, chicken feed na sa atin yan. Hindi na po nga dapat pinag-uusapan yan. Di ba? Problema, hindi po na master ang pagresolba. Bagkus ang minaster ng mga politiko natin ay papaano yan pagkakitaan. Anong sabi ni Palafox? Hindi naman problema yung hindi sanhi ng paglubog ng kamay nila ng climate change kung hindi sinunod yung 1970s pa na urban plan. Hindi na nga sa hindi sinunod, nako, inalter pa yung mga natural na daluyan ng tubig. 'Di ba? Ganon din dun sa Davao. Asensadong lugar, Diyos ko, pero kawawa naman yung mga mahihirap na mga residente, 'di ba? Nandun sila sa mga gedli-gedli na kung saan napaka-prone sa pagbaha. Ay, nako. So eto ngayon, Senator Bongo. 'Di ba? Lalo lang tuloy na diin dahil po sa ginawa nila na na pagpiyok ng maungkat yung 5 proyekto na kung saan kung hindi po delay hindi pa tapos. Nadapasi dito despite na mahaba na yung taon na nai-award yung kontrata, panahon pa ni Duterte, sabi nga 2017 pa, aba naman. 'Di ba? Tapos kung kailan na yung completion date, yung iba pala hindi pa pala tapos. Ano to? Maliwanag po, sabi nga diyan sa balita, and I fully subscribe, nagpayaman. 'Di ba? Kaya pala si Bongo ayaw pumitik kay PBBM, ayaw tumawag na bangag. Yan ang kapansin-pansin yung amo niya, si Digong, grabe bunganga. Si Bongo, pero wala lang, motor-motor lang, 'di ba? Rides lang, bigay ng bola. Nagugutom ka, eto bola. 'Di ba? Kaya pala, 'di ba? May iniingatan. Ay nako. Nakakalungkot. Pero nakakatuwa dahil ang pangulo natin ngayon gusto niyang maging corruption buster sa 3 taon na nalalabi sa kanya. And then kudos din dito sa sa bastonera. Sabi nga dapat magkaroon ng bastonero ang pangulo. Hindi kumuha ng bastonero, kumuha ng bastonera, di ba? Sa DBM si yung taga Mindanao, si Amina Pangandaman. Ay nako. Di ba? Di maganda. Pinupuntahan niya kasi nangingit-ngit na po yung mga taga LGU na ilabas na raw, lalo si Bongo. Sabi niya, meron pang 6 billion na pondo, ilabas na ng gobyerno. Aba, kasi ino-hold ng gobyerno yun pagka lalo yung galing sa insertion, conditional release yan. I-release namin ito kung magagawa ninyo ng maayos. Utay-utay ang release base sa percentage ng natapos na dun sa proyekto. Yun ang pagbabayad. Ang gusto ng mga to, buhos nyo na yung project. Ibuhos nyo na yung pondo. Tapos 'di ba? And I still remember ang sabi nga ni dating Pangulong Duterte diyan, alam niyo nakasupport ako dati doon. Ang sabi niya, etong mga proyekto hindi talaga tinatapos kasi ang purpose po nito paulit-ulit itong pinapopondohan. Kaya nga sabi ko, yung mga LGU po natin, tignan natin yung mga proyekto, pa-eskwelahan, lalo sa mga dumaan dyan sa kamay ng DPWH, naku, makikita nyo, MIP Phase 1. Pero yung pondo, nilaan na para tapusin ito. Para sa buong project na yan. Pero hindi matatapos. Yung pondo na lusaw. Sa susunod na Congress, much better, 'di ba? Kapag kasusunod na Congress, abutin 'yon. Kaya po ang ginagawa ng mga 'yan, magpapatayo ng infra nila
sa mga eskwelahan, mga mga flood control nila, kalsada, kapag malapit na naman po yung eleksyon. Para tapusin, malusaw yung pondo, pagpasok ng bagong kongreso, as if fresh project yan. Kumbaga, tapal-tapal. Pero yung budget po, hindi po pang tapal-tapal. Diba? And good job doon sa ginawang investigation last year ni na Senator Amy Marcos dahil nakita doon na yung proyektong pinagmalaki ng Pangulo natin. Actually, hindi lang naman yun ang tinamaan doon eh. Patsi-patsi lang, tapal-tapal lang yung mga 5,500 na kabilang doon yung completed at saka yung ongoing. Diba? Akala nila, limot na ng Pangulo. Ang ganda ng reminder sa Pangulo reminder ng langit. Bago mag-soda, nagpapaulan, nagpapabaha. Diba? So no choice ang Pangulo. Talagang sineryoso sila ngayon. Hindi po nila alam, pagkatapos po nung flood control na pagbibidan ni PBBM at na fact check siya ng langit, diba? Pinaghandaan niya na pala. Imagine nagpagawa ng website, yung sumbong sa Pangulo.ph. Hindi ho madali mag-input ng mga data doon. Kasi itatype nyo yan manually. Diba? So it takes time. Ilang buwan po yun, mga kalahating taon. So tamang-tama sa pagpasok ng sumunod na etong SONA niya. Siguro kung yan po nagawayaan bago lumabas yung SONA niya, baka doon po sa SONA yan, ibinida ng Pangulo na mahiya naman kayo. Ganon. Tapos, dito, tignan nyo yung mga flood control project ng gobyerno sa inyong lugar. Kung nakikita nyo yan o hindi, i-report nyo kung missing, kung ano yung status. Hindi lang natapos yung website naging available mga ilang linggo pagkatapos ng kanyang State of the Nation address. Diba? O 1 linggo, makalipas yun. Pero ngayon, yari sila ngayon. Nagkakabukingan. Diba? Bumababa yung DBM secretary, lalo ron sa may Pampanga. Alam ko kay Dong Gonzales yun, Congressman Dong Gonzales. Tapos yung pinuntahan naman kahapon ng Pangulo doon sa Pampanga. Nako, yari kayo ngayon. Tsaka, alam nyo, ang Pangulo natin talagang, ako mamaya natin pag-usapan niya yung hindi yung Pampanga, sa Bulacan na pinuntahan niya. Diba? Sulit na sulit siya ron. Nakita niya talaga yung problema, lalo na yung gobernador, nagulat sa dami ng alokasyon. Si Joel Villanueva nga pala, sabi niya willing daw po siya na magpa-drug test. Nabalitaan niyo ba yun? Sabi ni Senator Joel Villanueva. Kasi nga 'di ba pumutok na yung staff daw ni Robin. Wala naman akong tinuturo kung sino doon sa mga staff niya, pero may pumiyok. Excuse me. Sabi ni Joel Villanueva, ako willing ako mag-undergo ng kahit na anong drug testing. Wow. Plunder test ang bagay sa'yo. Wala naman nag-aako sa kay Joel Villanueva, di ba? Na siya ay addict. Ay, nako, talaga mga politiko natin. Kay barbaridad. Okay, so, iwan muna natin